Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ang araw na ito ay masaya, maligaya at matagumpay na araw po para sa inyo. Dito naman po sa Mindoro, bagamat mainit ang panahon sa araw, ay umuulan naman sa gabi at sa kasalukuyan nga po ay makulimlim ang kalangitan, pero mamaya-maya ay sisikat na naman ang araw. Bago po tayo mag-umpisa sa ating message sa umagang ito, gusto ko munang batiin yung ating mga kapatid na nagdaos ng kanilang birthday sa linggong ito. Happy birthday to Bishop Jose Tablet. Siya ho ang president at founder ng Tukalana Christian Fellowship Incorporated. Siya po ay classmate ko noon sa Bible School at natutuwa po ako sa paggamit ng Panginoon sa kanya upang lumawak pa ang kaharian ng Diyos dito po sa lupa. Happy birthday also to Don Donguines. Siya po ay meron ding online video. So, I hope na napapanood po ninyo siya. Happy birthday also to Jocelyn de los Santos. Siya ho ay pamangkin ni Carmen, ang aking may bahay. Happy birthday, Jocelyn. At ganoon din po si Sheila Marie Ferrarin at saka si Nelia Calongo Mia. Sila ho ay mga member ng ating church sa Marikina. Happy birthday sa inyong dalawa. Last but not the least, ay happy birthday to Pastor Jeff Whitmer. Siya po ay naninirahan sa USA at katulad ng nasabi ko noon sa aking mga video, siya ho ay nakapunta na dito sa Pilipinas. At siya ho ay nagsalita sa ating mga national convention at ganoon din po sa ating mga youth camps. So siya po ay talagang naging malaking blessing sa gawain po ng Don Stewart Ministries dito po sa Pilipinas. Well, ang topic po natin sa umagang ito ay God's provision in a time of pandemic. Ang panustos ng Diyos sa panahon ng pandemya. Hindi pa po tayo nakakaalis dito po sa pandemic na ito. Salamat sa Panginoon at dumarating na po yung mga vaccines. Subalit ang sabi po ni President Duterte sa kanyang lingguhang panayam ay hindi pa po daw niya alam kung kailan talaga matatapos itong pandemyang ito. Well, sana nga ho ay matapos na po ito. Pero habang tayo po ay dumadaan dito, napakaganda po na malaman natin ang God's provision for us in the time of pandemic. Ang atin pong scriptures ay matatagpuan dito sa Psalms 91 verse 1 to 16. Hindi na po natin babasahin ang buong chapter ng Psalms 91 dahil matatalakay natin ito sa ating pagpapatuloy. Ang Psalms 91 ay wala pong tinutukoy na may akda or author nito. Ang Psalms chapter 90 ay naiugnay kay Moses na siyang author nito. Kaya meron pong mga theologians ang nagsasabi na ang Psalms 91 ay sinulat din po ni Moses. Ganun pa man, ang atin pong matutuhan ngayon dito sa Psalms 91 ay ito po. Sa panahon ng kabagabagan, ang Diyos ay nagbibigay ng eksaktong pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, hatiin po natin ang Psalms 91 sa 4 na bahagi. Number 1, God's presence. Number 2, God's peace. Number 3, God's protection. And number 4, God's promises. Tayo po ay mag-pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito, sa kagandahan ng panahon na ipinagkaloob ninyo sa amin. Salamat din po sa buhay, kalakasan na amin pong magagamit upang kayo po ay aming mapaglingkuran. Ganon din po ang aming kapwa. Pagpalain po ninyo ang message ngayong umaga sa puso, Panginoon, ng mga tagapanood at ganon din sa kanilang isipan. Give us, Father, a miracle of communication. In Jesus' name, amen and amen.
Tignan po natin ang mga provisions ng Panginoon dito po sa Psalms na ito. Number 1, God's presence. Sa verse 1, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. Siyang naninirahan sa tirahan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ang mapapansin kaagad po natin dito sa verse 1 ay yung feeling ng pagiging malapit sa isa't isa. Of course, ng Diyos at ng tao, ni Moses at ng Diyos. Makikita din natin ang aktibong involvement ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Hindi maaring nasa anino ka ng isang tao kung hindi ka malapit sa kanya, lalong-lalo na po sa kainitan ng araw. Ang lilim or shelter ng taas-taasang Diyos ay lugar kung saan ipinakita ng Diyos ang concern niya sa buhay natin. Ang shadow or lilim, anino, sa ibang Tagalog translation ay piling, is a place of protection, proximity, yung pagiging malapit, and care, pagmamalasakit. Verse 2, I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I will trust. Sasabihin ko sa Panginoon, aking muog at kanlungan, aking Diyos na siya kong pinagtitiwalaan. Ito po ay expression ng confession ng personal na karanasan. Ano? Kaya nga po sa Hebrews chapter 4 verse 16, ang sabi po ni Paul, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Kaya't lumapit tayo na may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatanggap ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. In a season of pandemic in our nation, it is good for us to remember that God has provided us with His presence. Sa pamamagitan po ng ating pakikipag-isa sa ating Panginoon Kristo at pananahan ng Holy Spirit sa ating buhay. Number 2, God's peace. Sa verse 3 to 8, for He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with His pinions, and under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only look with your eyes and see the recompense of the wicked. Sapagkat ililigtas kanya sa bitag ng maninilo at sa nakamamatay na salot. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. Ang mga nakakakilabot sa gabi ay di mo katatakutan, ni ang pana na nagliliparan kapag araw, ni ang salot na lihim na bumubuntot sa kadiliman, ni ang pagkawasak na sumisira sa katanghalian. Mabubuwal sa iyong tabi ang 1,000, sa iyong kanan ay 10,000, ngunit ito'y hindi lalapit sa iyo. Mamamasdan mo lamang sa pagitan ng iyong mga mata at iyong makikita ang parusa ng masama. Dahil po sa time limitation, I will only mention one danger na atin pong hinaharap araw-araw. Ito po ay ang deadly pestilence, yung pong nakakamatay na salot. Sa verse 3, ulitin po natin, I will deliver you from the snare of the fowler
and from the deadly pestilence, nakamamatay na salot. Ang mga anak ng Diyos po, or tayo po ay laging nabubuhay sa mundo na tinamaan ng sakit. Meron ng mga hindi mabilang na karamdaman na dumating sa mundo bago pa dumating ang COVID-19. At kung magtatagal pa ang pagdating ng Panginoon, ay marami pang karamdaman ang darating pagkatapos ng COVID-19. In fact, sa Philippine Daily Inquirer, dated May 13, 2021, ang title po ng article ay ganito: How can we stop the next pandemic? At alam po ninyo, ang World Health Organization ay nagbigay po doon ng mga recommendations. Hindi pa po natatapos itong pandemic na ito. Pinag-uusapan na ho yung next pandemic. Ano ho? Kasi nga po, every 100 years po ay merong pandemya na nagaganap sa mundong ito na gustong pumuksa sa mga tao. Ang pinaka-latest nga po, bago dumating ang COVID-19, ay yung Spanish flu noong 1918 to 1920 na sanhi ng H1N1 virus. It is estimated daw po na about 500 million people became infected of the virus. At ang number po ng mga namatay, ang estimation po nila ay 50 million worldwide. Kaya huwag po nating ipalagay or akalain na tayo po bilang mananampalataya ay hindi kabilang sa panahon ng pandemya o kalamidad. O ibig sabihin, hindi po tayo naapektuhan. Hindi po. Si Martin Luther, alam po ba niyo kung sino si Martin Luther? Siya ho ay German theologian at religious reformer. Siya ho ang ama ng Protestantism. Siya po ipinanganak noong November 10, 1483 at namatay noong February 18, 1546. Pero nung nabubuhay si Martin Luther, tinanong po siya ng kanyang isang kaibigan kung paano ang tamang pamumuhay sa panahon ng pandemya. At alam po nyo, ganito ang sinabi niya: gumawa ng naangkop na pag-iingat, labhan ang mga damit, ilantad sa sariwang hangin ang iyong bahay, bawasan ang pakipag-ugnayan sa iba, at manatili sa loob ng tahanan kung may sakit, at magtiwala sa kalooban ng Diyos na walang pagkatakot. Ibig sabihin, nung panahon ni Martin Luther, ay meron na ring pandemya na dumaan noong kapanahunan niya. Ang isa pang German theologian na kaibigan din ni Martin Luther, si Andreas Musel, pinanganak po siya noong November 29, 1514 at namatay noong September 29, 1581. Ganito rin po ang sabi niya: yung mga ipinagwawalang bahala ang banta ng salot ay hindi maawain at hindi makadiyos. At sa ginagawa nilang ganito, sila ay nagiging kasiraang puri sa pagpapala ng proteksyon ng Diyos sa mga sakit at salot. Salamat po sa Panginoon, marami ng mga vaccines ang dumating at dumarating pa sa ating bansa. Bakit po? Kasi po yung mga bansa na nagpuproduce ng vaccine ay halos mabakunahan na lahat ang kanilang mga mamamayan. Kaya isinishare na po nila yung kanilang mga excesses. At ang talagang model po natin dito ay ang bansang Israel talaga. Wala na po sa kanila yung virus at ang babakunahan na nga po nila yung mga 17 years old pababa. Kaya po yung mga bata ay bumalik na sa face-to-face na pag-aaral. Pero ang mapapag-aralan po natin dito, sa gitna ng mga kalamidad ay mapanghahawakan po natin ang pangako ng Diyos sa ating kapayapaan. Kaya ang sabi po sa Isaiah chapter 26, verse 3, you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you,
because he trusts in you. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Pangatlo po na provision ng Panginoon in time of pandemic, yung kanyang protection, God's protection. Verse 9 to 13, because you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge, no evil shall be allowed to befall you, no plague come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. You will tread on the lion, the young lion, and the serpent you will trample underfoot. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasama ang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tulda mo. Sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang sa lahat ng iyong mga lakad ay ingatan ka. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin kanila, baka sa isang bato'y matisod ang iyong mga paa. Iyong tatapakan ang leon at ang mga ulupong. Tatapakan mo ng iyong paa ang ahas at batang leon. So makikita po natin dito yung assurance ng Panginoon sa kanyang mga anak sa verses 9 and 10. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, ang kataas-taasan bilang iyong tahanan. Walang kasama ang darating sa iyo, walang parusang lalapit sa tulda mo. Well, nung panahon po ng lumang tipan, ang kalamidad po ay bahagi ng parusa ng Panginoon. At sa panahon na yan, ito pong binanggit dito sa mga verses na ito ni Moses, ay nung panahon po na dumating po, pinadala ng Panginoon ang calamity doon sa Egypt. Maalala po ninyo yun, na yung death angel ay dumaan at yung mga panganay ng mga taga-Ehipto ay nangamatay. Pero yung mga Israelitas po ay merong isang lupain na kung saan sila dinala ng Panginoon at doon ay ligtas sila. At yun po ang land of Goshen. So, sa atin namang mga Kristiyano, sa ating kapanahunan, no matter what happens in our life, no evil, sabi niya dito, will befall you. Walang kasama ang darating sa iyo. Sa konteksto po ng verse na ito, ibig sabihin, we can know that even the calamities of this life are blessing po sa atin. Kaya nga po ang sabi ni Paul sa Romans chapter 8, verse 38 and 39, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. So, ito po ang pangako ng Panginoon sa ating protection. Finally, makikita po natin sa Psalms 91 that God not only provide His presence, His peace, and His protection during the pandemic, but also His promises for our future. Kaya po, ang number 4 ay God's promises. Verse 14 to 16, because He holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him, because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Sapagkat siya'y kumapit sa akin na may pag-ibig, ililigtas ko siya, iingatan ko siya
sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Sasagipin ko siya at pararangalan ko siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Dito po, makikita po natin yung tinatawag na matchless grace of God. Yung walang kapantay na biyaya ng Diyos. Kasi itong pangako ng Panginoon, hindi naman talaga natin ginagawa ito. Siya lahat ang gumagawa nito. Ang gagawin lamang po natin ay magtiwala sa Kanya. So, napakabuti ng Panginoon. Ano po? Sa atin pong pagwawakas, tignan po natin ang 6 na pangako o mga pangako ng Diyos. Sabi niya, number 1, He will deliver us and protect us. Hindi po ibig sabihin nito na magkakaroon tayo ng trouble-free life. Maaring padaanin tayo ng Diyos sa mahihirap na mga karanasan, ngunit ipinangako niya na tayo ay kanyang ililigtas at iingatan. Kaya nga po ang sabi ni King David doon sa Psalms 23, verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death. Oh, yung shadow na naman, ano. Ang sabi ni David, I will fear no evil. Ano? Why? Because God will deliver us and protect us. Number 2, He will answer us. The very God of the universe not only listen to us, but responds at all. At dito makikita po natin na God responds to our prayer and request na may pangakong mapanghahawakan at upang katagpuin ang ating pangangailangan at bibigyan din tayo ng biyaya upang tayo ay tulungan na makapagtiis. Number 3, He will be with us in trouble. We are reminded that God gives us His own presence na magiging kalasag po natin at gabay. Number 4, He will rescue and honor us. Number 5, He will satisfy us with long life. Itong praise na ito can be translated na fullness of life or fullness of days. This speaks to a satisfaction at the end of one's life. Di ba maganda ho yun? Sa dulo daw po ng ating buhay, magkakaroon tayo ng feeling ng satisfaction dahil po naranasan natin ang presensya ng Diyos. And finally, He will show us His salvation. Ito po yung mga great provisions ng Panginoon sa atin sa panahon ng pandemic. Okay? He has provided us with His presence, His peace, His protection, and His promises. Well, bago po tayo mag-pray, gusto ko lamang pong basahin ang ipinasa sa akin ng isa nating viewer. Sabi po niya, Bishop, we are blessed and thankful for praying for us. Our mother has been healed and my brother will be home today. He has been healed also. We are blessed for your support and prayer for our family too. God bless you 1,000-fold, Bishop. Dumaan po sila sa napakahirap na kalagayan. Na COVID ang kanyang nanay, na COVID ang kanyang kapatid, ang kanyang tatay ay halos hindi na makalakad sa arthritis. Pero humingi po siya ng prayer, at marami po ang nag-pray sa kanya. At isa na nga po tayo doon. At salamat sa Diyos, to God be the glory. Sila po ay pinagaling ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, tayo po ay mag-pray at magpasalamat sa Panginoon. Hindi ko po alam ang inyong mga pinagdadaanan, ang inyong mga pangangailangan. Marahil ay meron kayong mga personal na pangangailangan na kahit na sa mga mahal ninyo sa buhay ay hindi nyo masabi. Marahil nakakaramdam kayo ng pagkatakot, pag-alala, o pagkabalisa. Mga kapatid, sa umagang ito, walang pinakamabuti kundi ang lumapit tayo sa Diyos, sa makapangyarihang Diyos, at siya ang nangako na tayo po ay ililigtas sa anumang kapahamakan. Tayo po ay manalangin.
Lord, sa umagang ito, we thank you, Lord, for your grace and for your mercy. We thank the Lord Jesus Christ who died on the cross of Calvary upang kami ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan sa punggitan ng aming pananampalataya sa Kanya at magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Lord, habang kami po ay nabubuhay sa mundong ito na punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng karamdaman at punong-puno ng kahirapan, Lord, nangako po kayo na bagamat dadaan kami sa mga bagay na ito, ililigtas po ninyo kami, sasamahan po ninyo kami. Ang inyong presensya, Panginoon, ang sasama sa amin, ibibigay mo ang iyong kapayapaan, ang iyong protection, at ang iyong mga pangako, Panginoon. Lord, sa umagang ito, dinadalain ko po ang mga viewers na nanonood ngayon. Lord, alam po ninyo ang kanilang mga pangangailangan. But I believe also, Father, that there is no distance in prayer. Lord, abutin po ninyo sila ng inyong habag. Abutin po ninyo sila ng inyong biyaya. At anuman ang kanilang kalagayan sa umagang ito, Lord, kung sila man ay may sakit, pagalingin po ninyo sila. Kung sila ay bagabag, Panginoon, nag-aalala, maraming mga alalahanin na dumarating sa kanilang isipan at sila ay naguguluhan at walang kapanatagan. Lord, ibigay mo sa kanilang iyong kapayapaan na magiging mabuti ang lahat kung kami patuloy na magtitiwala sa iyo. Yung mga nakakaramdam ng pagkatakot sa pandemyang ito, pagkatakot, Panginoon, ng mabakunahan. Lord, in the name of Jesus, alisin po ninyo ang pagkatakot upang sa ganon ay makapagpasya sila na merong kapayapaan at alam nila, Panginoon, hallelujah, na kayo ang mag-iingat sa kanila. Bless, Lord, this nation. Patuloy mong pagpalain ang bansang ito. Salamat po sa mga vaccines na dumarating, Panginoon. At marami na rin po, Panginoon, sa aming mga kababayan ang nagpapabakuna. Lord, naniniwala kami sa iyong kapangyarihan na walang imposible sa inyo. Pero binigyan din nyo kami ng karunungan, Panginoon, upang sa ganon, mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang pandemyang ito. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At idinadalain ko po yung mga churches na magbubukas at Lord, magkakaroon ng pananambahan. Let your glory, O Lord, ang bumaba sa kanilang kalagitnaan. Minister to them, O Lord. Gamitin po ninyo ang mga kapastoran, Panginoon, upang mag-minister sa iyong mga anak. Lord, maraming salamat sa katugunan ng aking panalangin. At ibinabalik ko po sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalhatian. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Well, good morning po. Ulitin ko po, Sunday po ngayon. Kayo po ay pumunta sa inyong mga churches kung kayo po ay pinapayagan ng inyong local government at sumamba kayo at magpasalamat sa Panginoon. Hanggang sa muli, and to God be the glory.